الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Sa ngalan ni Allah, maawain na mahabagin, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po, Sheikh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. At tayo din ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah na walang kaparis, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay walang katulad. Next slide po siya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. At tayo dahil sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at iyong biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan na sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan na kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po. Noong nakaraan linggo, alhamdulillah, tayo ay dumako sa isa pa sa dakilang pangalan ni Allah. Walang iba kundi ang Ar-Raqib. At ang mga kapaliwanagan patungkol dito, isinama din natin ang As-Sami, Al-Basir, na sabi natin na ayon nga kay Imam As-Sa'di rahimahullah na ito ay mayroong koneksyon, may kinalaman sa bawat isa. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. Allah Ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, jazakallahu khaira. O kayong mga tao, katakutan niya ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumalang sa inyo mula sa isang tao. At nilalang niya mula dito ang kanyang asawa, at mula sa kanila ay pinalabas ni Allah ang maraming kalalakihan at maraming kababaihan, at katakutan niya natin si Allah na siyang magtatanong sa atin sa ugnayan o patungkol sa ugnayan ng sinapupunan. Dahil katunayan na si Allah ay magtatanong sa atin patungkol dito, at siya ang paratiang nakasubaybay o Ar-Raqib. Ito makita natin sa Kabanata An-Nisa, chapter 4, verse 1. Next slide po. Pakibasa po muli siya ka na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Yan, sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na walang lalabas ng mga salita, sa atin daw dila, maliban na mayroong nakabantay. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala na wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. At siya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay sumasa atin saan man tayo naroroon, at si Allah ang lubos na nakakita ng ating mga ginagawa. Ito yung isa, sabi natin, na literal na pagtuturo sa atin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng mga anghel na kanyang itinalaga na magbantay sa atin. Kaya kung ito ay ating isa sa puso at isip na tayo ay walang kawala at walang ligtas saan man tayo pumaroon at maglagi, ano man ang ating sabihin at gawin, tunay na ito ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide. Kaya sabi natin, marami sa mga tao tuloy ang nagpapalagay na si Allah ay kasama daw ng kanyang nilikha, na ang tagapaglikha daw ay mistulang kahalubilo ng mga tao. Ipinaliwanag natin ito na walang puwang sa aral ng Islam ang paniniwala at pagsasabi na God is everywhere. Nakaraan pa, sabi natin, para madaling maunawaan ay hinimay natin ang mga paksaying ito at pagpapatunay sa mga ayat sa Quran
at paliwanag ng mga mufassirun, papaliwanag sa mga aya na ito ay bagay na hindi totoo at walang katibayan dahil sa Allah ay istawa alal arsh, na siya ay lumuklok sa ibabaw ng kanyang trono, no? At habang siya ay nandoon, siya ay sumasa atin sa pagitan ng kanyang kaalaman, kita niya ang lahat, dinig niya ang lahat, no? Next slide po siya. Ayan. At para din maunawaan ng karamihan sa atin, na ating tagapaginig, taga-subaybay, barakallahu fikum, no? Ay nagbigay tayo ng halimbawa, tulad halimbawa ng mga hari, ang mga presidente, ang prime minister o iba pang matataas na opisyalis ng pamahalaan ay laging may nakasunod o laging may nakabuntot na bantay na kadalasan na tinatawag natin na bodyguard, no? Next slide po siya. Kaya nung nakaraan din, pinaliwanag natin na maana al-haris al-shaksi o ano daw yung kahulugan ng personal bodyguard. Kasi ito yung literal sa lingwahe, sa diksyonaryo na kahulugan ng ar-rakib, no? Kumbaga para siyang nakasakay o nakapasan sa iyo, no? Para kang merong kandong sa likod dahil nakasubaybay siya, no? Binigay sa atin dito na halimbawa ni Ibn Qayyim ay ang ating anino, no? Next slide po siya. Sinabi natin na ang bodyguard ay maaaring isang tao o grupo ng mga tao na ang kanilang tungkulin ay upang protektahan ang mataas na opisyales ng gobyerno o isang sikat na tao o isang mayaman, maging siya man ay milyonaryo o bilyonaryo, para huwag silang masaktan o mapinsala mula sa maaaring umatake na banta sa kanila. Next slide po siya. Kabahagi din ang tungkulin ng mga bodyguard na uriin ang anumang panganib na maaaring dumating mula sa kalaban. Planuhin ang lugar na dadaanan ng kanyang kliyente na ito ay walang panganib. Bantayan ang lugar na pupuntahan o pagdadausan. Buntutan ang amo sa kanyang pagtitipon o meeting man na dadaluhan. At ang pagsasagawa din ng emergency evacuation ay kabahagi ng kanyang responsibilidad. Next book. Sabi natin sa katotohanan, ang mga nabanggit natin na opisyalis ng gobyerno o sikat na tao o isang mayaman, milyonaryo o bilyonaryo ay kailangang tumustos, gumasta ng milyon o bilyon upang panatilihin ang kanilang security na siyang magmamatsyag, magbubuntot at mangangalaga sa kanila. At nabanggit natin na nakaraan ang ilang mga sikat o kilalang tao at di na natin ulitin. Next slide po. Sabi natin, ang mga pangkaraniwang tao, kayo, tayo, kami, no? Wala tayong panggastos para umupa ng bantay o gwardya, no? Dahil tayo ay normal namang nakakagalaw araw-araw sa ating mga buhay. Kadalasan pa nga, tayong mga normal na tao o mga awam ay kadalasan mas natatakot tayo, lalo ang mga pangkaraniwang Pilipino sa Pilipinas, tayo'y nangangamba at kinakabahan kapag mayroong bumubuntot sa atin. Kapag mayroong naglalakad sa kalye, tumatawid sa kalsada, papunta sa bangko, tapos mayroong susunod-sunod at buntot sa iyo, inaakala natin na baka sila mandurukot o masamang loob na tayo ay dukutan at nakawan. Mas inaakala pa ng normal na Pilipino na maging ang mga nakamotor o kaya ang sasakyan na bumubuntot sa iyo ay baka riding in tandem at ikaw ay patayin o barilin, no? Next slide po siya. Pakibas po siya. Qala Allahu Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Dito dahil sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagbanggit sa bagay na ito, no? Wala daw lalabas na mga pangungusap o salita o pag-uusap sa ating mga bibig maliban na merong nakabantay, nakasunod sa atin, na handang itala at isulat ang lalabas na salita sa ating mga bibig. Next slide po siya ka na. Tayo nga sa mga mufassirun na ibinalita sa atin ni Allah na may nagbabantay naman talaga sa atin, no? Sa bawat na kanyang nilalang, no? Inshallah. Ito ay ating assignment, no? Ilan yung anghel na nagbabantay sa inyo? Total, no? Ano yung anghel na yon, no? At kailan sila nagpapalitan, no? Assignment natin yan. Take note na lang, admin. Meron pang isa mamaya, announce ko. So sabi natin, meron nagbabantay sa atin, no? Ilan sila at kailan sila nagpapalitan. Sa totoo lang, wala silang tungkulin o obligasyon maliban na tayo ay bantayan, no?
Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله كان عليكم رقيبا. Yan. Sinabi ni Allah ang tastasan bilang pagpapatotoo, katunayan na si Allah sa atin ay parati ang nakasubaybay. Ito yung pagpapatunay sa atin, no? Subhanallah. Kahit saan tayo maroon. Talagang meron nakabuntot, nakasunod. Lalo ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong lugar na pupuntahan, pagtataguan, kahit pumasok kayo sa loob ng sinihan, loob ng mall, loob ng kwarto nyo, no? Ay tanaw at dinig kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad nga ng ating binanggit nung nakaraan, ipapaliwanag natin ano ba ang masigit, yung kita ka o dinig ka, no? Sabi ng mga scholars ng Islam, ang as-sami', no? Ang as-sami' ay bagay na mas higit, sabi natin, na ito na bagay na katangian dahil ang tao kapag sumuot sa lugar na sabi natin na walang connection, walang kuryente o kaya walang signal, usually ay hindi ka rinig dahil walang aparato na maaring gamitin para ikay madinig. Ngunit sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa bagay na pagiging as-sami' ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang langgam sa madilim na lugar na lumalakad sa itim na bato, ito ay dinig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kanyang pagiging as-sami' na nakaririnig ng lahat ay bagay na dapat matutunan ng bawat Muslim sa atin, kayo, kami, no? Na si Allah subhanahu wa ta'ala ay dinig ang lahat ng bagay, no? Maging ito man ay kaluskos, batid na batid ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po. Yeah. Pakibasa po siya ka na. أي هو مراقب لجامع أعمالكم وأحوالكم. Yan. Kaya pagpapatunay, ayon nga kay Imam As-Sa'di rahimahullah, na si Allah ay nakasubaybay, nakabantay sa atin. Ano man yung gawin nyo, ano man ang kalagayan ninyo, no? Sabi doon sa aya, "Usri wa yaqta." No, ito man ay lantad o tago, sabi nga natin, kung kayo man ay gumagawa ng masama o kaya ay mabuti, ito ay batid na batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya ka na. Pakibasa po muli. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Sinabi ni Allah ang katasasan sa kanyang pag-aari, ang pamamahala sa mga kalangitan at kalupaan, at si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Kabanata Al-Buruj. Sa bersikulong ito, ating matututunan na kay Allah pag-aari at pamamahala ang mga kalangitan at kalupaan, at siya ang saksi sa lahat ng bagay. Next slide po, Sheikh. Okay, ito ay nagtuturo sa atin, subhanallah, no? Saan ba tayo pwedeng maglagi na hindi pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya ito ayon kay Imam Sa'di ay nagtuturo sa atin na kahit tayo ay simpleng tao, mahirap man tayong tao, wala sa posisyon sa gobyerno, si Allah ay tunay na nagtalaga sa atin ng bodyguard. Libre at walang bayad. Hindi mo kailangan bigyan ng sweldo, tustusan. Hindi mo sila kailangan bigyan ng armas para ikaw ay proteksyonan. Hindi mo kailangan maging bilyonaryo o milyonaryo para magkaroon ng bodyguard. Dahil si Allah ay nagpadala ng tagamantay natin 24 oras. Next slide po siya. Nabasa ko siya ka na? وهذه المراقبة ضرورية لكل مسلم لأن بها يتحقق الإخلاص في العبادات وإحسان القيام بها. Naam. At sabi nga ni Ibn Qayyim rahimahullah na ang pag-unawa, pagkakatuto ng bawat isa, iintindihin naman, no? Sabi natin na ang pang-unawa sa al-murakkabah ay importante sa lahat ng Muslim. Dahil ito ay magpapatunay sa pagiging sincero o ikhlas ng ating mga gawaing pagsamba. At ito rin ang magtutulak sa atin para paghusayan ang pagtataguyod ng gawaing pagsamba. Sabi nga natin, kung matututunan ng bawat Muslima na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasubaybay, nakabantay ang kanyang mga anghel sa papaano tayo magkakaroon ng lapses sa ating gawaing pagsamba. No? Subhanallah. Nakala natin kahit
tayo ay mag-iba ng pangalan sa ating profile, no? Tayo maglalantad at magpo-post ng ating picture na wala tayong hijab, no? O kaya tayo magpo-post ng musika na siya namang pinagbabawal sa Islam, akala ba natin na tayo ay hindi dinig at kita ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tunay na sa Allah ang Ar-Raqib. Next slide po siya. Pakibasa po, Asya ka na. قال النووي رحمه الله تعالى قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Sabi nga ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ito yung formula, no? Ito yung susi para ang isang Muslima, no, ay maging maayos at matuwid ang kanyang pagkilos, pananalita, ganun din ang inyong pananamit, ay sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, yung pag-unawa sa ang-murakkabah, na si Allah ay nakatanghod, nakabantay, nakasubaybay sa atin. Nasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang kahulugan nito? Na sambahin natin si Allah na para bang nakikita mo siya. At tunay ngang hindi natin siya nakikita, ngunit dapat niyong malaman na nakikita niya tayo. No? Magtaguman tayo, sabi nga natin noong nakaraan, magsuot man kayo ng ilang patong-patong na maskara, no? Maglagay man kayo ng makapal na make-up, tunay na kayo ay kilalang kilala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya. At ayon nga sa mga scholar na ang Ar-Raqib ay hindi lamang nakasubaybay o nagbabantay. Kabilang din sa katangiang ito na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nangangalaga sa atin upang ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Maliban na lamang, sabi nga natin kung oras ng kamatayan ay dumating na ang sundo natin, kasi anghel ng kamatayan, no? Sabi nga ng mga scholar, imagine niyo na lang, meron ba kayong sitwasyon sa buhay nyo o minsan sa buhay nyo na ando na kayo sa bingit ng disgrasya, no? Sabi nga natin, nagulat ako, parang kala ko oras ko na, no? Meron kayong mga ganong puntos na sitwasyon sa inyong buhay, ngunit ito ay bagay ng pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo bilang siyang Ar-Raqib, no? Na pinangangalagaan kayo sa anumang kapahamakan, disgrasya na maaaring mangyari sa inyo. Ito ay patuloy at patuloy na mangyayari maliban na lamang kung oras na talaga ng inyong kamatayan. No, aalis ang mga anghel niyong tagabantay, ang inyong mga bodyguard, at hindi nila pipigilan si Malakul Maut. Next slide po siya. Ayan. Sa hapong ito, insyaAllah, ay ating tatalakayin naman ang ilan pa sa mga pangalan ni Allah na tinawag bilang Al-Qawi o yung malakas, no? Ang malakas. Al-Matin, ang matatag. Al-Aziz, ang makapangyarihan. At Al-Mutakabbir. No, sabi natin sa lingwahe, ang kahulugan naman nito, ang mayabang o yung may karapatang magyabang. No? Subhanallah. Next slide po, sir. Na, sabi natin si Allah bilang Al-Qawi, ang malakas, ay bagay na magtuturo sa atin, sa inyo, na si Allah ang tanging may lakas o kakayahan upang kontrolin ang lahat sa universo at mundong ating ginagalawan. Tunay naman, ang lakas ni Allah hindi kayang sukatin ng anumang panukat na inimbento ng tao. Ang lakas ni Allah ay hindi kayang arukin o abutin ng kaisipan at pangunawa ng tao. Tignan nyo lamang na lamang ang hindi makakalimutang tsunami. No? Sino bang bansa na malakas, mayaman, no? Sabi natin, advance ang kanilang equipment, no? Ang kanilang military, pero naiwasan ba ang paghampas ng dambuhalang alon para lunurin, sirain ang mga konstruktura, building, kabahayan sa kanilang lugar? Tunay po hindi. Kasi ang bagay ng lakas ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang paghahatol ay hindi kayang sukatin at hindi kayang arukin ng pangunawa ng tao. Next slide po siya. Na, sinabi natin sa kaalaman ng kakayahan ng tao, yung batid lang ng alam nila, no? Ayon sa kanila na ang pinakamalakas daw sa pagkakaalam nila na tulad na lamang ng sasakyang pandagat ay yung tinatawag natin na Gerald R. Ford na US warship, no? Ayon sa Amerika, angkin ng Amerika, no? Ang barkong ito ang pinakamalakas, no? At ayon pa sa kanila pinakamatatag, stable na sasakyan, no? At pinangalan nila ito sa ika-38 presidente ng Estados Unidos, no? Si Gerald Ford, no? Ito ay higit kumulang, sabi natin, na nagkakahalaga ng $12.8 billion.
Una itong lumayag noong October 11, 2013 at may haba ito na 1,106 feet at may bilis na 56 km per hour. So sabihin natin, mas mahaba ito kumpara sa itinayong arko ni Nuh alayhisalam. Next slide po siya. Sabi natin sa maling pag-aakala ng bansang Amerika, sabi nila ito na raw yung pinakamalakas, pinakamatatag na sasakyang pandagat, pandigma, no, na naimbento ng tao sa ibabaw ng mundo. Ngunit sila ay nagulat sila, na-shock sila. No? Bakit? Dahil subhanallah, yung inaakala nilang pinakamahusay at pinakamalakas na barko, no, na walang bansa doon maaring tumalo dito, nagulat sila dahil nag-anunsyo ang China. At kanina ibinalita, no, na inilabas na nila ito dahil sa bantang digmaan sa Taiwan, no, dahil nakikialam daw ang Japan, subhanallah. Ay gumawa sila ng isa pang malaking barko na mas malakas kesa sa Gerald R. Ford US warship. At tinawag nila itong Fujian 003 warship. Siya naman ngayon lumalayag na papunta sa dagat ng Taiwan. Next slide po siya. Sabi natin, ito ay pagbabanta ng kainitan o pag-iinitan, pag-iiringan ng digmaan sa pagitan ng Amerika at China. Ngunit alam natin na si Allah bilang Al-Qawi, ang malakas, no, ay hindi kayang pantayan at lalong di kayang lagpasan ang kanyang lakas. Pakibasa po siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك هو القوي العزيز. Yeah. Sinabi niya Allah ang katastasan, katunayan ang inyong Panginoon, si Allah, no? Siya ang malakas, ang makapangyarihan, no? Ang kanyang deklara, no? Subhanallah. Next slide po siya. Ngayon, ang pagiging almatin o pagiging matatag ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kailangan kung malakas ka, dapat matatag ka, no? Kailangan maintain yung lakas mo. Hindi siya nagbabago. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lang al-qawi, siya din ay al-matin. Sabihin, matatag si Allah subhanahu wa ta'ala. No? At hindi nakukuha ang pagiging matatag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-iensayo o pag-ehersisyo. Dito tulad ng mga tao, sila ay kailangang mag-ensayo, uminom ng mga, sabihin natin, ng protein, vitamina, booster, pampalakas, no? Upang maging matatag at manatiling malakas. Kailangan ng tao na siya magsanay upang manatiling malakas at matatag. Ganun din tayo, no? Minsan malakas ang ating mindset, ang ating damdamin, maya-maya depressed na tayo, stress na tayo. Hindi tayo matin, hindi tayo matatag, no? Ngunit ang lakas at pagiging matatag ni Allah ay walang simula at walang katapusan. At hindi nangangailangan ng pagsasanay upang mapanatili ito. Kaya kung kayo ay nangihina, hilingin natin ang tulong ni Allah na tayo ay palakasin. Next slide po siya. Tulad na lamang halimbawa ng Navy SEALs o yung tinatawag nila na Special Warriors ng Amerika, no? O yung tinatawag nila itong superhuman. Ito ay tinagurian din nila bilang invincible, no? Hindi sila nakikita umano ayon sa kanila. Na kung saan dahil ang mga kalaban sa digmaan, no, ay hindi nalalaman na sila'y nasa loob na pala ng teritoryo at kabansaan nila dahil nakapasok na pala. Kaya minsan tinatawag nila sila, itong mga Navy SEALs na to, na ghost, no? O mga multo. Dahil nakakapasok sila sa lugar na hindi nila namamalayan. Next slide pa siya. Ngunit alam natin, ang mga tao na ito, kahit sila ay ghost, super warrior, Navy SEALs, no? Ay hindi sila malayo at expose sila sa human error o pagkakamali dahil sila ay hindi perpekto. Sila ay humihina at higit sa lahat ay namamatay. Isa sa mga katibayan dito ay ang digmaan nila sa Vietnam. Sabi nga natin, di ba, sa long range ng war, no, sabi natin na kung saan ay natalo sila, no? Subhanallah, samantalang ang mga kalaban nila ay mga traditional na fighter, no? Ibig sabihin wala silang makabagong armas, ngunit tinalo sila. At pangalawa, kamakailan lang, sabi natin, sila ay pinalayas ng mga Taliban sa Afghanistan. Na ito'y pagpapakita na kahit meron silang superhuman, super warrior o ghost o invincible, ay sila ay nagagapi sa pagpapakita lamang na hindi sila matatag at hindi sila almatin. No? Next slide po siya. Ngunit si Allah bilang almatin ay malaya sa anumang pagkakamali at hindi tumatanda tulad natin, hindi nagiging ulyanin, hindi humihina, hindi niya kailangan mag-ehersisyo, hindi niya kailangan mag-ensayo para panatilihin ang kanyang pagiging matatag. Walang puwang ang mga bagay na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papuri sa kanya. Next slide po siya.
Tignan na lamang natin ang kalawakan na kanyang pinamamahalaan. Subhanallah, no? Kung makikita nyo lamang, no? Mga pinakikita sa National Geographic, no? Ng NASA, no? Subhanallah. Ang mga araw, ang mga bituin, ang mga planeta ay may kanya-kanyang posisyon ng pag-ikot at paggalaw na tinatawag natin na axis habang sila ay nakabitin. Diba yun? Nasabi ni Allah sa Quran, wa khairul amud. Kahit ang ating planetang ginagalawan na nakatuntong kayo sa lupa, sa totoo lang ang buong mundo nakabitin siya sa ere. No? Subhanallah. Kahit isang kisap mata ay hindi ito pinabayaan ni Allah. Dahil batid natin na walang puwang kay Allah ang panghihina, pagkabagod, sabi natin, panghihina, pagkapagod, pagtulog. Dahil kung ito ay may puwang kay Allah, mawawasak ang buong sangsinukob, pati ang mundong ating ginagalawan. No? Imagine nyo naman kung ang Diyos natutulog o namatay, tapos after 3 days bumangon, subhanallah, baka wala na tayong pagle-lecture ngayong araw na ito. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. Daw sa قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Sinabi na lang katastasan at si Allah walang Diyos maliban sa Kanya. Dahil ang ibang Diyos na tinatawag nila ay walang iba kundi mga huwad. Siya ang walang hanggang buhay. Hindi siya tinatamaan ng antok at lalo ng tulog. Sa Kanya anuman ang nasa kalangitan at kalupaan. Subhanallah, ito ay pagpapakita kung gaano ang pagiging al-qawi at matin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya ka na. Ganon din si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag niya ang kanyang sarili at bilang pagbalita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya rin ay bilang Al-Aziz, ang makapangyarihan. Na ayon nga sa Mufassirun ay kay Imam Sa'di na sa kanya nagmumula siya ang pinanggagalingan ng lahat ng uri ng kapangyarihan at lahat ng uri ng lakas. Kaya itong Al-Matin, no, sabi natin Al-Qawi, no, ang pinaka-source nito ay pagiging Al-Aziz ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man sa kanyang nilikha ang maaari siyang pinsalain. Kaya sabi nga natin, di ba, mag-Muslim man ang lahat ng tao, hindi ito makakadagdag sa pagiging dakila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magmurtad man ang mga tao at magkufor, hindi natin kayang pinsalain si Allah. Dahil si Allah ang Al-Aziz. Next slide po siya. Kaya sabi natin sa Islam, meron po tayong kasabihan, no, na iniwan sa atin ang huling sugo sallallahu alaihi wasallam sa pagsasabi ng la hawla wala quwwata illa billah. Pakibasa po siya ka na. ومن قواته وعزاته أن أهلك الأمم الطاغية ونجا الرسول واتبعهم. Sabi natin, ayon nga sa tafsir ng Imam Sa'di, no, kung bagay nito, no, matututunan lang natin. Kaya natin sinasabi yung la hawla wala quwwata illa billah, no? Kasi matutunan nating mga Muslim, tayo, ng tao, no? Tayo, mga Muslima, no, na ang bagay ay hindi nyo maitataguyod. Kahit lang yung pagbangon sa umaga, no? Subhanallah. Yung pagbangon sa umaga, maglayon kayo, magdais kayo na sambahin si Allah, hindi nyo ito magagawa, no? Ang isang bagay hindi natin kayang gawin, maliban na lamang na tayo ay tulungan at pahintulutan ni Allah. No, kasi kung hindi kayo bibigyan ng lakas ni Allah, paano kayo makakapagtrabaho? At kung hindi kayo makapagtrabaho, paano kayo makapagpapadala sa iyong pamilya o sa inyong mahal sa buhay? Subhanallah. No? Gaano man kalakas ang ating enerhiya, ang ating kakayahan, no? Hindi natin ito magagawa yung bagay na ating nais gawin maliban na tayo'y tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang lahat na malakas na tao ay humihina kung ikukumpara kay Allah na kung saan sabi natin walang mintis, walang simula at walang katapusan ang kanyang pagiging al-qawi, al-matin, al-aziz. Next slide po siya. Yung panghuli na dakilang pangalan ni Allah para sa araw na ito natin talakayin ay ang tinatawag natin na al-mutakabbir. Na ayon sa Mufassirun, ang tunay naman na literal na kahulugan ng al-mutakabbir ay kibir. No, kaya sabi natin, si Allah bilang al-mutakabbir, siya lang dapat ang mayabang. Siya lang ang may karapatang magyabang. Dahil siya lang naman ang pinagmumula ng lahat-lahat kung ano meron tayo. Ang hininga mo, no? Ang iyong lakas, ang iyong kalusugan, ang iyong buhay, lahat to nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Rabb o Rabbul Alamin.
Siya lamang ang may karapatan at may kakayahan na magyabang. Next slide po siya. Pakibasa po siya kana. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Subhanallah. Ito yung nakakapangilabot to, nakakatakot. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ang mayaman, at kayo lahat ay mga pulubi sa paningin ni Allah. No? Subhanallah. At kung kayo ay tatalikod sa Islam, ito'y banta ni Allah, no? Sasabihin nyo na Muslim kayo sa Saudi, no? Tapos kayo ay kafir sa Pilipinas at hindi na kayo nakabalik ng Saudi, namatay na kayo, a'udzubillah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan kayo ng ibang grupo ng mga tao pagkatapos hindi nyo sila katulad. At ayong staff sir, na tayo papalitan ni Allah kung kayo naging lobat na Muslim, kayo ay umalis sa Islam, papalitan kayo ni Allah ng mas mabuting tao at mas mainam sa inyo. Nasasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi kayo kailangan ng Islam, hindi tayo kailangan ng Islam. Ang Islam ang kailangan natin. No? Next slide po, Sheikh. Yan. Kaya sa ating nabanggit na bersikulo na binasa, natutunan natin, ayon nga kay Ma'am Saadi, na tayo ay mga pulubi sa paningin ni Allah. Kahit pa ang ilang sa atin, ang iba sa atin, ay sabihin natin, merong milyonaryo, bilyonaryo, no? Pulubi pa rin sa paningin ni Allah. Kahit pa ang ilang sa atin, o iba sa atin, sabihin, nasa posisyon sa lipunan, presidente, prime minister, no? O hari, no? O napapaligiran pa ng bodyguard sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay mga pulubi. No? Subhanallah. Bakit? Sabi natin, subhanallah, kahit ang mga milyonaryo at bilyonaryo, kapag nasa bingit na ng kamatayan, nagsasabi sila sa doktor, no? Handa nilang ibayad ang kanilang bilyon at milyon na salapi, handa pa nilang ibayad ang kanilang asawa at mga anak para wag muna silang datna ng kamatayan. Pero alam natin ang bagay na ito ay takdir, nakatakda. Hindi kayang pigilan, hindi kayang suhulan, si malakul maut. Kaya bagay ito nagpapakita kung gaano tayo kapakir, ukara, mahirap sa paningin ni Allah subhanahu. Dami mong pera pero di mo mabili yung kalusugan mo. Ang dami mong pera pero hindi mo kayang dugtungan ang buhay mo. Tunay na tayo ay pulubi sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Now, at tinuturo sa Islam na si Allah lamang ang mayroong karapatang yumabang at magyabang dahil sa kanyang pag-aari, ang nasa kanyang paghahari, ang anumang nasa kalangitan at kalupaan. Pero sabi natin, bakit may mga taong nagsisiyabang at hambog kahit batid nila sa sarili nila na sila ay walang kakayahang pigilan ang anumang sakuna o pigilan ang anumang sakit na maaaring dumapo sa kanila at pigilan lalo ang pagdating ng kamatayan. Next slide po siya. Kaya pakupkup tayo kay Allah laban sa pagiging hambog at mayabang, no? Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, hindi papasok, no, ang taong mayabang. Kahit nakatiting ito, meron ka sa puso, bawal ka sa Jannah, no? Subhanallah. Sabi pa, no, pasirun, sabi natin, noon pa man, magpasa hanggang ngayon, ay may mga talagang pulubing tao sa paningin ni Allah na nagyayabang at hinahamon ang kadakilaan ni Allah. Nagbigay tayo ng halimbawa para maging mas madali ang pag-unawa sa ating paksaing ngayon at para makilala natin kung sino-sino ba itong mga nagyabang at hinamon ang kadakilaan ni Allah. Next slide po siya. Time is running out. Yes. Sabi natin, no, taong nagyabang kay Sheikh Islam Taymiyah, no? Sabi doon, merong mga tao talagang nagyabang at nagbalaki. Subhanallah, at sila pa ay nag-angkin na sila ay dakila, no? Tulad ng sinabi natin sa admin, ito ay hindi natin kayang tapusin. At sabi nga ng isa sa mga mga kasama natin na pang-2 araw daw na lecture to, subhanallah. Okay. Pakibasa ko siya kana. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملال المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أخفر الخلق بالله. No? Sabi ni Sheikh Islam Taymiyah rahimahullah, kahabagan nawa siya ni Allah, isa sa mga salafatu salih o mga naunang religyoso at matutuwid na tao, na isa sa mga alim o tagapagturo natin sa reliyon. Sabi na at tunay na alam ng mga pangunahing pananampalataya tulad ng
kamusliman, ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano, na si Paraon o Faraon, si Pharaoh, ang pinakahigit na walang paniniwala kay Allah at higit na pinakamayabang na nabuhay na tao sa balat ng lupa. Walang pagdududa. Sabi natin, ang Muslim, ang Hudyo at Kristiyano, pinaniwalaan na siya ang pinakamayabang sa lahat. Mas mayabang pa siya kay Bush na dating presidente ng ng Amerika, no? Sabi natin. Na kung saan, sabi natin, si Faraon, ang pinakahigit na walang paniniwala kay Allah. Siya ang pinakahigit na kafir, no? At hindi nagbanggit si Allah, ayon nga kay Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, sa Quran, ng pangalan ng isang walang paniniwala, isang kafir, sa kanyang kasaysayan at mas higit na detalye na ikukumpara kay Faraon, no? Sabi na Suratul Baqarah. Ang dami, no? Suratul Qasas. Allahu Akbar. Hindi din nabanggit, no? O sabi natin, hindi nagbanggit si Allah ng ibang mga, sabi natin, na masasamang tao, tulad ba ni Abu Lahab, hindi naman kumpleto ang detalye. Pero si Faraon, subhanallah, no? Ang kanyang kasaysayan nandoon. Kasi pinaniniwalaan ng talata millah, sabi natin, ang kamusliman, ang Hudyo at Kristiyano, dahil siya ang nabuhay na tao sa balat ng lupa na pinakahambog at pinakamayabang. Next slide po siya. Now, so sabi natin, man huwa Faraon o mahuwa. Sabi natin, sino ba talaga to si Faraon? Sino ba to si Pharaoh? Sabi natin, si Faraon po, ayon sa mga mufassiron, ang kataas-taasang pinuno ng sinaunang Ehipto, no? Nagsisilbi sila bilang pinuno ng estado o kanilang pamahalaan. At pinuno din sila ng relihiyon. Kasi sa Egypt, hindi hiwalay ang church at saka government. Dito ulit sa Pilipinas, no? Sa democratic government, hiwalay ang church at saka ang government. At pinuno din sila, ang mga Pharaoh, ng reliyon. Tinuturing sila na isang buhay na anak ng Diyos na nandito sa lupa. No? Imagine mo yun, subhanallah. Nag-aangkin silang anak sila ng Diyos. No? That they are living God who's stepping on earth. No? Na isang tagapamagitan umano sila sa Diyos na nasa langit, ang tinatawag nilang Horus. Hindi horoscope ha, Horus. Sila ay responsable sa mga batas, nagdedesisyon patungkol sa digmaan, nagmamay-ari ng buwis, at nagpapanatili umano sila, kumukontrol daw ng kaayusan ng planeta, no? Ng mga galaw ng araw, buwan. Next slide po siya. Yeah. Pinaniniwalaan din ng mga Ehipto na si Faraon ang gumagawa ng batas at nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan. Kaya sa literal, ang Faraon ay isang titulo o katawagan. Tulad halimbawa, sabi natin ng presidente, sultan, no? Sabi natin prime minister at iba pa. Next slide po siya. Yan. Ang titulong Faraon ay nangangahulugan din na ayon sa loga o sa lingwahe sa diksyonaryo na ang kahulugan ng Pharaoh ayon sa kanila sa Egyptic, no, na historic nila, na ito'y nangangahulugan daw na pag sinabing Pharaoh, ito yung dakilang bahay na hindi kayang gibain, hindi kayang pasukin, no? Kasi ito daw ay Diyos na buhay na kasama ng mga tao. Living God, living with people. Audubillah. At kabilang sa mga sikat na halimbawa, alam natin, isa dito si Tutankhamun at si Ramses na siya namang nakalaban ni Musa at si Cleopatra. No? Next slide po siya. Ayan. Bakit ba tinagurian sa Quran, sabi natin ng Islam, ng Hudyo at Kristiyano, na bilang pinakamayabang at pinakamasamang tao to si Faraon o si Pharaoh, no? Mashar alladhi artaqab Faraon bihaqal ard. No? Ano ba ang kabuktutan, kasamaan na ginawa nito ni Faraon sa kalupaan? Next slide po siya kana. Malis. Okay? So sabi na si Faraon, sumpain nawa siya ni Allah, ang nagsabi at nagangkin na siya ang Panginoon ng Diyos. Pakibasa ba siya kana? Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fahashara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. A'udhu billah. Ito ang isa sa pinaka higit na kayabangan at kahambugan, no? At kawalan ng paniniwala nito na Faraon. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagbabalita sa atin, tinawagan niya na natin tao sa kanya nasa sakupan, no? Sabi niya, tinipon niya ang mga tao at siya ay nanawagan. Sabi daw siya nag-anunsyo. Sabi niya, at nagsabi siya, ako ang Panginoon na kataas-taasan. Wa'yadbillah, no? Sabi natin, ginawa pang laro-laro to ni Faraon. Siya, i-detalye natin ito next week, no? Kasi nang sabihin ni Musa na siya'y pinadala ng Rabbul Alamin, no? Ng Panginoon ng sangkalikahan na kataas-taasan. Sabi ng Faraon sa kanya,
ako'y magpapatayo ng tore at aakyat ako doon sa mataas na tore na yon at sisilipin ko ang langit kung nandun nga ba si Allah. A'udzubillah, no? Ito ang pagiging takot, pagiging musyrik, pagiging kafir nito ni Firaun. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, na those sama. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Subhanallah, no? Bilang ina, no? Subhanallah, mag-relate kayo dito bilang ina. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, katunayan na si Faraon, si Faraon, no? Ay nagyabang. Ano yung kanyang kayabangan? Binanggit sa unang aya na inangkin niya na siya ay Rabbul Alamin. Siya ang Panginoon ng sangkalikaan, kataas-taasan, a'udzubillah. Sabi doon, siya ang Panginoon ng sangkalikaan o kalupaan. At kanyang ginawang sekta, sabihing grupo, yung kanyang nasyon. Sabi niya, ang mga tao doon sa Ehipto, kailangan wala ibang sasambahin, siya lang. Dahil siya ang Panginoon ng sangkalikaan. Ginawa niyang sekta. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inalipusta niya ang mga angkan o lahi ni Israel. No? Ano tong mga kalapastangan na ginawa niya? Kasamaan, kabuktutan, nasagad hanggang buto. Una, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinagkakakatay niya, pinapatay niya ang mga anak na batang lalaki ng mga Israelita. At pangalawa, pinapahiya niya ang mga kababaihan. Katunayan na siya ay kabilang sa mga sobrang magbalabis. Kabanata Al-Qasas, chapter 4. Next slide po siya. Sabi nga sa ulat, next slide po siya. Sabi nga sa ulat, no, ano ba tong kabalbalan na to, no, sagad sa buto na kasama na ginagawa nito ni Faraon? Sabi ng Pasiron, ayon kay Ibn Kathir, no, subhanallah, na ipinag-uutos ni Faraon sa kanyang mga kawal na ipakain yung mga sanggol na lalaki sa mga buhaya. At habang pinapanood ito ng kanilang mga ina, sabi yung nanay ng bata, no, meron pa doon na nag-sample, di ba, ayon doon sa ibang ulat ng kitab, hinati niya pa yung bata tapos sa kanya inihagis, pinakain sa buhaya. A'udzubillah. Ito ay isang malaking trauma sa ina. Napapatayin ang sarili mong anak sa iyong harapan at paningin na wala ka man lang magawa. No? Sastahyuna nisaahum, no? Pinapahiya nila yung mga kababaihan na to. Kasi bakit? Kinakatay, minemurder nila yung mga anak na wala man lang silang magawa. Subhanallah, napakalaking trauma sa mga kababaihan. Ito ang kabalbalan at kabuktutan at kalaking kawalan ng paniniwala na ginawa ito ni Faraon, no? Gusto pa nating ituloy, mahaba pa. Sabi nga ng ating kasama, ito ay 2 araw na lecture, no? Inshallah, pahintulutan ni Allah na madugtungan pa ang ating buhay at pagkalooban tayo ng lakas at kalusugan para mapanatili natin ang pagdudugtong sa paksaing ito, inshallah. So ibalik natin ang mikropono sa admin. Alhamdulillah. Sheikh Adnan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Kung meron man pong gusto magtanong, inshallah, ay pa-assist na lang, Abla. Baka may i-announce muna si Abla. Ya, Ustads. Sabi sa Quran, ayon sa pinakamalapit na pagsasalin nito sa English, sabi niya, to Allah belongs the most beautiful names. So, and call upon Him, di ba? With these names. Pwede mo ba kami bigyan ng ehemplo kung paano natin magagamit sa ating mga dua yung mga names na nabanggit na natin? Inshallah. Okay. So, sa pasimula po, Abla, sinabi natin na ayon nga kay Sheikh Abdul Razak Al-Badr, mayroong tamang paraan at maling paraan o maklong paraan na paggamit ng pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung natatandaan ng ating mga mag-aaral, no? Sabi ng Sheikh, nabutihin Sheikh Al-Badr, no? Halimbawa, sabihin natin na tayo humihingi ng habag kay Allah, mali na gamitin natin, ya shadidul iqab, ikaw na mas hindi magparusa, kaawaan mo ako. So mali siyang gamit, no? Dapat ang paraan daw, sabihin natin, kung humihingi tayo ng awa o habag ni Allah, sabihin natin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Yarhamni. No, tamang paraan, di ba? Okay, halimbawa, humihingi tayo ng gabay, no, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tagapaggabay ng puso. Inshallah, so medyo advanced to, hindi natin manatalakayin na, Abla, kasi isa to sa mga pangalan. Tatalakayin natin in a future, inshallah. So yung mga bagay na dapat natin pag-isipan, no? Kung halimbawa, habag ang ating kailangan at awa, gamitin natin ng Ar-Rahman, Ar-Rahim. Huwag tayong gagamit sa maling kaparaanan, no? Parang ina-address natin, halimbawa sabihin natin na si doktor siya, no?
tas tatawagin mo siyang engineer, parang hindi akma, no? Sabihin mo na, engineer, hindi ito magre-respond sa'yo. Bakit? Kasi doktor siya eh. O kaya halimbawa sabi na, si doktor, tatawagin mong engineer, so hindi rin siya magre-respond sa'yo. No? Wag kadalik. Ito yung mga binigay na halimbawa sa atin ni Sheikh Al-Badr, hafidahullah, inshallah. So, I mean, yeah, kasi yung in-expect ko na for every names ng Allah subhanahu wa ta'ala na tatalakayin natin, mabibigyan mo kami ng ehemplo kung how to use it in our dua. Kung paano natin ito gagamitin posible po sa ito. mga dua. Posible. Yun nga yun lang ang aking request. So, hindi naman ako, hindi ko naman sinabi na ibigay mo ngayon lahat. Hindi. Ibig sabihin for every time, yes. Inshallah, okay? Suggestion ka lang yan, inshallah. Kasi yung sinusunod natin yung jadwal ng aklat, di ba, nung una din tinalaki natin sa bidaya, sa panimula. Sabi natin, ano ba yung pag-unawa sa pangalan ni Allah? Ito ba'y memoryahin? So, ang sabi ng ating butihin Sheikh na may akda na aklat, hindi. No? Hindi yung pagmemorya, hindi yung pagmemorya fakat. Ito ay pag-unawa. Sa pagtalakay natin, pinapaunawa natin sa mga ating kasamahang mag-aaral, unawain ko ano yung kahulugan ng pangalan ni Allah. At sa paghahatid natin ng halimbawa, no, at paghahambing, dito tatanim sa kanilang pangunawa at alam at inshallah sila na ang mag-a-apply sa kanilang buhay kung paano isabuhay ang magagandang pangalan at katangian ni Allah. Tulad halimbawa ng Ar-Raqib, no? Halimbawa Ar-Raqib. Si Ar-Raqib, paano mo siya isasama sa dua? Kailangan mo siyang unawain. Kasi bakit? Sa pag-unawa na ito, doon ka papasok para madalisay mo ang iyong gawain pagsamba. Dahil natutunan mo na si Allah pala ay laging nakabantay, nakasunod, nakasubaybay sa atin. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin, inshallah sa kanyang gabay, hilingin natin, na tayo ay makaiwas sa mga kasalanan, lalo na sa mga malalaking kasalanan. Dahil si Allah ang Ar-Raqib. I hope na unawaan to ng bawat isa, no? Jazakumullahu khairan. Sakalak yan. May mga katanungan ba tayo mga sisters? Sa audience o sa chat box, meron bang questions? Chat box, wala po. Assalamualaikum po. Ustaz, may tatanong lang po ako. Ano po? Ano po, kasi po may isang Christian po, tinanong po ako na, bakit ang mga Muslim nag-aasawa ng 4? Pero si Prophet Muhammad ay napakaraming asawa. Yun ba yung iniidolo ninyo na propeta ninyo na maraming asawa pero ang sabi ng Muslim ay 4? Okay. So una po sa lahat, no? Alhamdulillah hindi ka nakadalo sa aming lecture kagabi, no? Isa to sa mga pinaksa natin patungkol sa pagpayag o pahintulot ni Allah ng pag-aasawa ng mas higit sa isa. Okay, no? So sinabi una natin, maraming butas at maraming buslo yung tanong na ibinato sa'yo nung nagtanong sa'yo. Una, sa lahat, sabihin mo, bawal po sa atin ang pag-iidolo. Ito ay shirk. Mismo si Propeta Muhammad SAW ang nagbawal sa atin na wag nating gawing bahay, lugar, dasalan ang kanyang libingan. Dahil ito ay papasok sa pag-iidolo. Sabihin natin sa kanila, hindi po namin iniidolo ang aming propeta. Bagkus siya ay isang huwaran na aming tinutularan, pinagkukunan ng paraan ng aming gawaing pagsamba. Ano ang dalil? Katibayan dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Faqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Nasabi ni Allah na nasa inyong huling sugo ang mabuting halimbawa. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sa hadith naman, at dalilo, katibayan, sabi ni Propeta Muhammad SAW, "Khut inni al-manasikakum." Kunin niyo yung mga ritual ng hajj at umrah sa kanya. Sabi pa ng Propeta Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." No, magdasal kayo kung paano nyo ako nakitang magdasal. So siya ang pinagkukunan natin ng halimbawa. Hindi natin sila iniidolo. Kaya nga wala tayong Mother Mary, St. Ignatius o kung ano man kasi bawal sa atin ng idolatry o idolo. No? Sabi natin, bakit pinapayagan sa atin ang pag-aasawa na mahigit sa isa? Subhanallah, mahaba to. Baka maubos yung ating oras. Okay? So meron tayong video na recorded, ipopost ko na lang dito sa sa link, no? Panoorin niyo na lang, no? Alhamdulillah, alam ko may mga load kayo. Mashallah, tabarakallah. Panoorin niyo na lang para makakuha ka ng idea sis kung bakit. Kasi hindi ito makukuha sa isang maliit na 5 minuto o 3 minuto na pagpapaliwanag. Kasi bumasi tayo sa pagpapaliwanag doon sa Quran at saka sa datos, no? Sa actual na nangyari sa kapaligiran kung bakit ito pinayagan ni Allah. Inshallah, ipapasok ko yung link, ipopost ko yung link dito sa ating group. Yan ang mapapangako sa inyo. Kasi mahaba yung
lecture, no? Almost inabot kami ng 1 oras sa pagpapaliwanag doon at kulang pa rin. Shukran Okay? po, Ustad. Opo, Afwan po. shukran po. Ustad, may tanong po ako. Sino po sila? Sige, Mitzi si po. Lizzie Ann Golo. Sige po. Opo. Maihalin tulad po ba na pagkakaroon ng kibir, Ustad, kung for example sa mag-asawa, nasaktan yung magkalayo sila ng mag-asawa, long distance. Nagkaroon ng parang hindi naman hinanakit, parang nagtampo ang babae dahil may ginawa yung lalaki na hindi niya naintindihan yung nararamdaman nung babae. So ang ginawa nung babae is nagkaroon Sige po, Phil. silent, parang instead na yung magsasalam siya, 'pag nagsalam yung husband niya, magsasalam din siya. Kasi naintindihan niya yung Pero yung sabihin mo, Ustad, na makikipag-usap siya, makipagkuwentuhan, parang hindi na yun ginagawa ng babae, parang hinayaan niya na lang na kasi parang hindi nagawa na-address ng lalaki nga na ayusin, parang hindi niya inamo. Pagkakaroon ba yun ng kibir sa babae? Okay. Nagkaroon ba siya ng gano'n, Ustad? Opo. Kaninang madaling araw, may lecture kami, no? Alhamdulillah. At sa Alhamdulillah. aking pagkakaalam, oo, may ibang mga miyembro natin na nakadalo doon, no? Pinag-aralan natin yung karapatan at saka obligasyon ng lalaki sa babae at karapatan ng babae sa lalaki, no? Alhamdulillah. So sinabi natin, una sa lahat, alam natin na inutusan tayo ng Islam o tinuruan tayo ng Islam, kami mga lalaki, na ikramiha, ibig sabihin, irespeto, no? At igalang yung ating mga asawa sa anong paraan. So dapat linawin to kung hanggang saan ang tinutukoy na pagrespeto na ito. At una, na isa sa binanggit natin ng mga skola, na dapat hindi natin gawing punching bag yung ating mga asawa, no? Na para kang Malapacquiao, no? O kaya para kang warrior ng UFC octagon, no? Gagawin mo, bugin mo yung asawa mo. So hindi ito aral ng Islam. So sabi natin, mayroong karapatan ang mga kababaihan na kung ito ay maibagay at magampanan ni babae yung kanyang obligasyon din sa lalaki, ay nagiging hak, no? Ito ay karapat-dapat na gawin ni lalaki. At ito ay nahahati sa dalawa, no? Al-haqqul maliyya wal haqqu ghairul maliyya. Yung tinatawag natin na karapatan sa pananalapi, no? Isa doon yung pagtustos, at karapatan na hindi napapaloob ang pagtustos o salapi. Na kung saan tatalon tayo doon sa pangalawang bahagi, yung wakirul maliyya, kasi doon siya nakapasok. Sabi doon, una doon, patashiru, no, o maashiruhum, na sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo mamuhay, kami mga lalaki, nadas kami, mamuhay kami, ng kasama nyo na merong tinatawag natin na dignidad o respeto, no? At binigyan na example dito ng mga scholar, no? Sabi nga ni Allah, wa min ayatihi ang khalaqalakum anfusikum aswaja litaskunu ilayha. No? Utos ni Allah na tayo mamuhay kasama nila ng merong dignidad o respeto, no? Na kung saan sabi nga ng mga scholar na isa sa mga tandaan ni Allah ayon do sa nabanggit na bersikulo na pinayagan niya na tayo'y mag-asawa ng ating kaparehong tao. Ibig sabihin babae, lalaki, babae. Hindi pwedeng babae mag-asawa, lalaki mag-asawa, o tao tapos hayop ang pagkakasalan. Mali ito, no? Sabi ni Allah, bi ayati ang khalaqalakum anfusikum aswaja. Naglalang si Allah ng isa babae, isa lalaki para mag-asawa. At tanda yun ni Allah. Sa anong dahilan? Para mamuhay tayo kasama nila na merong kapanatagan, sabi sa iba, katiwasayan. So sabi ng mga scholar, hindi natatamo ang pagpayag na to ni Allah na tayo'y mag-asawa kung merong, sabihin natin, na bangayan, hamakan, murahan, no? Palitan ng mga panunumbat mula ulo hanggang paa. Hindi natin naisa sa katuparan yung dahilan ng pagpayag ni Allah na tayo mag-asawa. Kasi isa yon sa kondisyon. Kaya pinayagan ni Allah yung mag-aasawa, no? Ngayon sabihin natin, kasi si sister wala siyang, meron siyang nakita na hindi bagay na gusto niya doon sa asawa niya. Normal yun. Wala pong perfect na tao, no? Ngayon sabi natin na sinabi ni Propeta Muhammad SAW na narra'a minkum munkar fayughairi bi yadihi, falam yastati bi lisanihi, falam yastati bi qalbihi. Hadihi dafatul ima, o kama qala sallallahu alaihi wasallam o fil khitab al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Nasabi ni Propeta Muhammad SAW, kung kayo daw ay makakita ng pagkakamali, no, ito yung bagay na nasa natin ipaalala sa sister, kung meron man, no? Meron siya nakita kung meron man, no? Mahalaga to humingi siya ng advice
ilahad niya kung ano yung bagay na sa pananaw niya na mali para makuha niya yung opinion na mas may alam sa kanya kung mali nga ba yung mali na ayon sa kanyang pananaw at timbangan. Kasi baka mamaya, tama pala, walang dahilan, tapos nagagalit siya, no? So sabi ng Propeta Muhammad, makakita ka ng mali, baguhin ang iyong kamay. Long distance nga, ang layo, no? Baguhin sa pamagitan ng kanyang bibig. So biting tumawag, long distance nga, di mag long distance call, long distance video call, o kaya SMS, no? O ano man. Sabi natin, mag long distance, i-reach out, no? Sabihan, no, na meron kang maling ginawa sa payo na paraan na sabi nga ng mga scholar, dapat you address your husband the way you are addressing the king, no, kasi siya yung pang-ulo, hindi naman siyang pang-paa, no? Ang asawa niya pang-ulo, siya ang head, hindi siya head of the state pero head of the family. So you should address your husband the way as you are addressing the king. Halimbawa si King Salman, pwede mo ba siyang tawagin na, hoy Salman, no? So walang respeto, no? I-address siya. Kung talaga may mali, sabihan. Kung hindi naman, ay kamuhian ng puso. No? At ano ang bagay na sinabi ng Propeta Muhammad patungkol dito? Sabi daw na, man kana yu'minuna billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sabi ni Propeta Muhammad, kung sino man sa inyo ang niniwala kay Allah at huling araw ay magsalita ng mabuti o kay manahimik. Ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, ito ay gawaing mabuti sa paningin ni Allah sa kanyang timbangan. Kaya kung alam niya na merong mali, dapat magsalita siya. No? Halimbawa nanahimik ka kasi ayoko muna dahil hindi ko makontrol yung galit ko. Meron po siyang limitasyon hanggang 3 araw lang. No? Kasi kung mag-exit ka doon, bagay yun, nagkakasala ka at naaapakan mo ang karapatan at obligasyon mo sa iyong asawang lalaki. Mahabang paksain to, no? Again, ito ay kinuha natin ng 2 lecture at hindi natin maibigay ang karapatan nito kung tayo magsasat lamang sa loob ng 3 minuto. Barakallahu fiik. Inshallah, kung pahintulutan ni Allah, hanapin ko yung lecture na yan at i-post ko rin yung link dito sa ating grupo. Barakallahu fiik. Pwede po bang mag-join sa lecture niyo, Ustad, regarding dyan sa marriage ka, Ustad? Let us ask the advice of the admin, no? Kasi parang men's group siya, no? I would Okay siguro po. Okay po. i-ask muna natin ang ano, opo. Sukran po, Ustad. Apo. Siya ka na, niya ka pa? Andito pa ako, Ustads. Okay po. So sa kanan, baka may i-announce ano, o kaya may idadagdag doon sa ating nabanggit. I think lampas na tayo sa oras, so pwede na natin i-close. Ustad Adnan, paki-close muna ang meeting. Okay po. Mga sisters, kung may mga further questions pa kayo, pwede niyong ilagay sa GC natin sa WhatsApp. Tsala. Jazakumullah khairan. Muli po, alhamdulillah, jazakumullah khairan sa lahat ng mga kasali sa pag-aaral at muli sa ating pagtatapos ng oras. Alhamdulillah, at ay muling pinagkalooban ng Allah ng extension. Ay lagi tayong nananalangin, dumadalangin at naniniklod sa Kanya na ibilang niya yung ating pag-aaral na ito sa listahan ng ating mabubuting gawa at gawin din niyang madali, magaan at kapakipakinabang sa ating lahat ang pagsasabuhay ng mga natutunan natin sa araw na ito at ng mga nakaraang pa mga araw ng ating pag-aaral. So nawa ay pagkalooban pa niya tayo, pagkalooban pa tayo ni Allah ng marami pang oras, panahon, kakayahan at tsansa na ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa topic na ito. At ibilang din niya tayo, dumadalangin tayo lagi na ibilang niya tayo sa kanyang mga alipid na lagi nagpapasalamat sa kanya, humingi ng tawad at nagbabalik loob sa kanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.